Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. 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 Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, testing. Ha? Hello, hello. Marag mo kusog ra ni. Eh. Okay na, full na. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, testing. Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello. Okay na, okay na. Okay na. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaanak. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsi, di ka maaano sa mga serpientes, leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa na sila'y pakinggan. Aking sasapat, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Magandang umaga kung sa inyo ay umaga. Magandang hapon naman kung sa inyo ay hapon.
Then magandang gabi kung sa inyo ay gabi. Sa lahat ng mga residente dito sa bayan ng Cagayan de Oro, lalo na sa residente dito sa Barangay Tablon kung saan tayo nakapwesto mga ka-angel, dito sa Pedro Pactol Tarok Building, Door 4, Tablon, Cagayan de Oro City. At pagbati din sa ating punong barangay chairman, Billy Kid Ausa, at sa kanyang buong pamilya, lalo na sa kanyang ina. At sa kanyang buong pamilya din ng konsihal dito sa barangay Tablon, si Konsihal Alan Magsayo. Sa dalawang distrito ng Cagayan de Oro City, sa 80 barangay na sakop ng bayan ng Cagayan de Oro at 3 bayan ng probinsya ng Misamis Oriental, bayan ng Cagayan de Oro, Hingoog City at El Salvador City. Sa 23 na lungsod ng probinsya ng Misamis Oriental, mamamayan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat na naka-view ngayon sa ating live streaming via Facebook Live. Sa lahat ng mga buhay na mga bayani, saan mang sulok ang ng mundo, sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Araw ngayon ng Biyernes, ika-28 ng Mayo 2021. Oras ngayon mga ka-angel, alas 5:07 na ng hapon. Enjoy watching dito sa Angel Broadcasting Online streaming services via Facebook Live mga ka-angel. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Cagayan de Oro City Balita Moreno irekomenda sa IATF ang CDO na pailalim sa GCQ. Mula sa ating kaibigan na si Efren si Lucia, nagpatsisyon sikop sa otoridad. Mula naman sa ating Chief of Reporter na si Tutong Sambas, asawa Gikulata Sabana. Sa kanyang pangalawang report, habal-habal driver, gitabangan pagkulata. Yan po mga ka-angel ang mga nagbabagang balita dito sa local news sa Cagayan de Oro. Abay, dumako naman tayo mga ka-angel sa national news. Independence ng Hudikatura ipinagtibay sa pagbasura ng Kamara sa impeachment complaint by Leonin. Sa international news mga ka-angel, bidin pinaimbestiga ang pinagmulan ng COVID-19. Sa atin namang sports news sa mga ka-angel, Pelampol Volter Natalie Oy naitabla ang record matapos ang pagbabalik mula sa injury. Ulat mula sa ating sports anchorman Ricky Tadeo Real. Balita naman mula kay Rachel Tilakas sa Balitang Espesyal. 12 magkakapatid pasok sa Guinness Records dahil sa kanilang edad. Yan po ang ulat mula kay Rachel Tilakas mga ka-angel sa Balitang Espesyal. At mula naman sa showbiz balita sa ating kaibigan ni si Rachel Tilakas. Binoi sa puna ni Secretary Doki, nakaduda-duda
ang pag-self-swab. Tama po ba daw? Ating abangan ang mga ka-angel, yan po ang mga nagbabagang balita sa hapong ito. Okay, dito naman tayo mga ka-angel sa local news. Moreno irekomenda sa ETF ang CDO na ipailalim sa GCQ. Dahil sa patuloy na pag-increase sa kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, sumulat si City Mayor Oscar Moreno sa Interagency Task Force o tinatawag na IATF na ipailalim ang Cagayan de Oro City sa General Community Quarantine. Sabi ni Mayor Moreno sa daily press briefing nga wala siyang choice na pagrekomenda sa IATF maging sa GCQ ng Cagayan de Oro City dahil sa patuloy na pag-increase at walang pangsinyalis na pagbaba ang kaso sa COVID-19. Dagdag niya ang mga tao hindi nagkooperar sa pagsunod sa minimum health public standard at naging dahilan sa pagpatuloy na pag-increase sa kaso sa COVID-19. Pinaniniwalaan ni Moreno na ang pagpailalim sa GCQ ang lungsod magbaba ang kaso ng COVID-19. Yan po mga ka-angel ang ating local news mga ka-angel habang inaabangan po natin ang ating mga kaibigan na naka-standby ngayon mga ka-angel mula kay Efren Lucia at mula sa ating Chief of Reporter na si Toto Sambas. Dumako naman tayo mga ka-angel sa national news habang hinihintay pa natin mga ka-angel ang ating dalawang mga field reporter na nakabang ngayon sa bayan ng Cagayan de Oro. Sa national news ang mga ka-angel, independence ng hudikatura pinagtibay sa pagbabasura ng Kamara sa impeachment complaint. Ikinatuwa ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen ang mabilis na pagbasura sa impeachment complaint laban sa kanya. Malinaw naman aniyas nagiging desisyon ang mga kongresistang lumahok sa pagdinig at botohan ng House Committee on Justice kaninang umaga na walang basihan ang mga aligasyon na ibinato laban sa kanya. Pinagtibay naman aniya ng Kamara ng desisyon ng komite ang institusyon independence ng judiciary sa pamagitan ng hindi pagbayag na mapabilis ang mga membro nito. Sa desisyon ng komite sinabi ni Leonen na nagkaroon lamang ngayon ng president na magsisilbing babala sa mga magbabalak na abusuhin ang impeachment process. Adagdag pa ni Leonen, hindi ito ang panahon para sirain ang mga institusyon para lamang mapunaan ang kagamahanan sa pangyarihan ng iniilan. Ang dismissal aniya sa impeachment complaint laban sa kanya ay pag-alala na rin sa kanyang tao na huwag aksayahin ang oras at resources nilang mga membro ng hudikatura. Yan po mga ka-angel ang mga nagbabagang balita sa national news. Okay mga ka-angel, nandito po na ngayon mga ka-angel ang balita mula sa Pag-asa mula kay Ma'am Juna Fribaldo. Ma'am Jun, sa iyong balita. Daghang salamat og ayong hapon ka na tanan ang lakaw sa panahon karong adlaw. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagin nga tuna sa mapanganhiling nga kalangitan. Sino pala sa pat-apat akapagulan tungod kini sa intertropical convergence zone. O gado na kinihinay nga tuna sa kasarangan ng hangin ang magangitan sa habagatang kasakpan nga tuna sa kasakpang direksyon ug kapkay nga tuna sa kasarangan ang balik sa kadagatan. Ang atong Philippine Standard Time alas 5:13. Di ka na din sa matan sa pag-asa di West Timulog Ganong, Sabadell City,
Kini si June Fibaldo, daghang salamat. Okay, daghang salamat Ma'am June Ferbaldo sa weather update. Okay, mga ka-angel. Yan po mga ka-angel ang mga weather update sa mula sa ating weather specialist galing sa Pag-asa sa El Salvador, Moluga na City, mga ka-angel. Medyo wala pa tayong nakakaranas dito ang Cagayan de Oro City, mga ka-angel. Sapagkat isolated lang ang mga rain shower ang makakaranas nito. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel. Natapos na po natin ang balitang national. Dumako naman tayo mga ka-angel sa international news. Biden na pinaimbestiga ng pinagmulan ng COVID-19. Inatasan ni US President Joe Biden ang kaniyang intelligence community na mag-double gayod para sa imbestiga ng pinagmulan ng COVID-19 na sa loob ng 90 days. Ang nasabing anunsyo ay kasunod ng ulat ng US Intelligence na namaya ang ilang researchers sa Wuhan Institute of Virology ang nagkasakit noong Nobyembre 2019. Sinabi ng US President sa lahat ng mga manaliksik ay kailangan isagawa nila lahat na ang pagkukwestiyon nila sa China. Tutulungan niya ang kanilang national labs at ilang ahensya ng US para mapabilis ang pag-imbestiga. Noon pang Marso aniya ay mayroon na itong direktiba sa kaniyang National Security Advisor na si Jake Sovilan na pamunuan ang intelligence community para ihanda ang ulat at most up-to-date na analysis sa pinagmulan ng COVID-19 kung ito ay nagmula sa hayop o aksidente sa laboratorio. Okay, yan po mga ka-angel ang mga ating headline na balita mula sa local news, national news at saka international news. Okay mga ka-angel, ating alamin mga ka-angel. Nahulog. Sino bang nahulog? Okay, ating alamin mga ka-angel ang ulat mula sa ating kaibigan na si Efren Solucia sa kanyang report. Okay, friends, sa iyong report, kamin. Patsisyon, Sikop. Tulo ka tao sa Barangay Perto ang nasikop sa mga otoridad sa dihang nagpatsisyon. Kining tulo na nagpatsisyon mao si Mako, si 20 ang edad, si Rako, 24 ang edad, o si Junior, 19 ang edad. Ang usa ang ani na napalitan og usa ka sasi balor og 500 pesos ang kandidat. Ang usa ani mo'y nakuhaan og usa ka sasi na Shabu. Matun pa nila, Shabu daw. Ikaduhang balita, DILG nagpahimangno sa mga gagmayng sakinan sama sa motor o bike na moagi sa National Highway na dili magpatunga kay dili sila makita sa dagko nga mga sakinan nga sa driver. Nagpahimangno usab ang DILG sa mga dagko nga mga sakinan nga magbantay sa dalan kung kini moagi kay ang gagmay dili gayud makita. Mao kini ang kasagaran nga naidaghan mga bike or motorcycle ang ma-disgrasya kada adlaw. Tungod sa mga careless mga driver o driver sa motorcycle o bike. Kini si Efren si Lucia.
Live reporting sa Angel Broadcasting Network online. Okay, salamat Efren Solucia sa kanyang report mga ka-angel. Ika nga mga angel, yung balita niya, yung pagbibigay advisory sa lahat ng mga bisikleta, motorista na mag-iwas-iwasa muna dyan sa gitna ng daan para maiwas-iwasan ang ikangay aksidente. Kadalasan kasi mangyari dyan mga ka-angel na yung mga nagbibisikleta at saka yung nagmamotorsiklo. Kapag nasa gitna ka talaga mga ka-angel, sigurado wasak ka talaga dyan. Sapagkat ang nasa gitna ay isang fast lane yan. Kung hanggat maari yung pinagsasabi ng mga kapulisan na kung hanggat na maari, wag muna magpagitna kapag kayo ay pumarada o kapag kayo ay nagbebiyahe. Lalo na nasa pa tayo mga ka-angel sa fast lane. Siguraduhin mo lang mga ka-angel na walang nakasunod sa iyo na mga malalaking mga heavy loaded equipment na mga truck. Sigurado sandwich ang kinalalagayan mo dyan mga ka-angel. Kadalasan kasi yan mga ka-angel. Kasi yung sanhi po sa mga naturang aksidente. Kaya sa mga nagbibisikleta, nagbomotor. So anong silbi na sinatawag na side mirror? Kaya nga tinatawag na yan na side mirror para makita po natin ang nasa likod natin. Kung sino po ba ang nasa likod natin mga ka-angel. Wag lang po tayo magpapaturada sa ano lang po tayo. Biyahe lang tayo ng biyahe. Hindi po tayo tinatingnan ang nasa likod natin through side mirror. Kasi kapag may malalaking mga sasakyan yan, nako, walang sinasanto yan ng mga ka-angel. Lalo na tayo ay motorsiklo o bisikleta. Hanggat maaari mga ka-angel, kapag nasa fast lane po tayo, magpapalakas tayo ng pagtakbo. Kasi fast lane yan. Kung hindi maaari, magpas sa tabi muna tayo mga ka-angel. Lalo na sa binabanggit na mga motorista, gaya ng mga, lalo na dito particularly mga ka-angel dito sa mga nagbibisikleta. Kadalasan dyan makita natin sa daan. Ay nako, hanggat maaari, wag tayo magpapatintero dyan mga ka-angel. Iwas-iwasan po natin yan mga ka-angel yung magpapatintero. Para iwas-iwas po tayo sa aksidente mga ka-angel. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel sa ating sports news sa mga ka-angel. Wala kay Ricky Tadeo Real, Phil Ampol Voltern, Natalie Oy. Naitabla ang record matapos ang pagbabalik mula sa injury. Ating alamin na mga ka-angel ang balita ng ating kaibigan na si Ricky Tadeo Real. Rick, sa iyong report kamen. Para sa Balitang Sports, Phil-Am Natalie Uy, naitabla ang record matapos ang pagbabalik mula sa injury. Naitabla ni Filipino-American pole vaulter Natalie Uy ang kanyang dating record noong nakaraang taon. Sa ginanap na USATF Invitational sa Fairview, Texas, nakapagtala ito ng 4.30 meters na parehas noong nakaraang taon na ginanap sa Greenville, North Carolina. Ito ang unang pagsabak ni Uy mula noong ito ay nagtamo ng injury sa kanyang kaliwang pulso. Tinuturing si Uy na siyang paboritong manalo sa Southeast Asian Games na gaganapin sa buwan ng Nobyembre sa Hanoi, Vietnam. Kini ang inyong Angel Patrol, Ricky Rial, para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, yan po mga ka-angel ang balita sa ating kaibigan na Phil-Am Paul Voltzer Natalie Oy na itabla ang record matapos magbabalik mula sa injury. So sa wakas mga ka-angel naibalik na galing po sa injury. So nakabalik natin kaibigan na Phil-Am Paul na si Voltzer mga ka-angel. Okay, dito naman tayo mga ka-angel sa balitang showbiz. Okay. Sa balita nga showbiz sa mga ka-angel, ating balik-balikan wala sa ating kaibigan na si Rachel Tilakas ang mga ka-angel.
Okay, saglit lang mga ka-angel. Atin mo nang babalik-balikan ang ating kaibigan na si Tutong Sambas sa kanyang balita. Okay, bro Tong, sa iyong report Tong, kamen. Yes, Ka-Angel. Yes, Ka-Angel, ayan, sa dini pa akong report. Ato sa ni ihulagway ang panahon kay diin karon nga panahon na. Aniya pagkaroon dinhi nagtungtong sa gitawag nga siwol. Tunga-tunga sa suba sa dagat usab. O ato karon ihulagway ang panahon sa diin at bilantaw karon sa kapatiran ilabi na sa tawatan madag-umon karon nga mga orasan. O ingon man usab diha sa Misamis Oriental atong lalantaw madag-umod yapon. Pero nimo sa Camiguay murag makita nato ang isla sa Camiguay kay murag at sana kayo gani magwat naman nilabay ang usa ka dako nga barko nga karbos. O ato usab na ihulagway ang kaitang sa suba diin unas karon mga kaindel. Unas kaayo unya puro lubog laman. Oo. Ang tingin man nang gitawag lagi na ingon pa sa dagat kay dili pa man layo sa kusa niya ta karon din pero at ini atong debate aron ang balansod matod pa sa ila na maghandam ka ublab at naangin busa ni ako karon din niya din aron sab sa pagtutor alam digital usab sa sitwasyon ali ako nakita ka mga kabataan karon nagduwa-duwa og business okay kini nga iya dire medyo sabi man unya dunay marik kanang gitawag nga dili sab kamkambat kay butangan man ni og mga putaw ng barandisya sa lihigo kani mga dulaanan sa mga sampay sa mga kabataan karon nga mga panahon na ubay-ubay nga mga bata atong makita. Okay, sa atong pagpadayon karon sa usab nga sagat nga bansa kalimbigitan kani sa kaasawa nga gitulatas bana. Nagpakitabang sa kapulisan kung ingon mo sa barangay Tanod ang asawa nga magtuni gipunkog o gikulata sa iyang bana. Ang asawa nga nagpakitabang mao si Mercy. Sige tayo sa anyos kini, ang presidente kini sa kining gitawag nga patus noon, kaswadan. Ang kini isa pang nangulatan niya na bana. Tawag ko natin sa pangalan ko sa si Perdi. Sige tayo City, anyos kini, ang lamunok yung niya kung panaso yung niya. Sa isa maong asawa. Pagsulod niya, kalit lang kung siya gikunata sa iyang gana, kaway sigong rason o bintan. O gani, pagin maka, na diskontinto, hawiran pagin yan, wala nga kamot, nagudubag, piniyang yan kamot, sa mga kasama, na may pagin tayo pagkamiwa. Pusa nga nagkaretil sa liyong gana, nagpakitabang sa Bargaytanod, sa Pauswagan, o karon, gidala na sa kapulisan, police station karmi, silian ba na? O posible makatubang kini sa kaso nga 926 o gikabuti ako sa police na makasinabot posible nga kanig sumbong sa mga asawa i-repair law sa karon sa barangay Lutmon Carmen o kasuadan ang kadugang sa basic position Angel Tong. samtala yes Posibilidad kining nagugat kining maong panagdagmal ngadto sa iyang asawa base nang hinungdan nini mao kining number 1 nga silos. Lagnet yun kaya man sab niya inimsyon diri kanong di kalit naman ko siya di kulata pero ang edad ani 52 so kani og 50 nagligat naman dapat unta mga edad naman unta ni Ay oo tama ba? Dapat walay rason Angel to nga silos ang kining motibo ani. yes wa man sa kabutyan pero matod palagi sa asawa kinahanglan nga mag-atubang karon sa barangay Bukon kay kung dili mga dito posible nga kasuhan o mag-atubang sa 926 ang banda nga wala pa yan asawa. Wala po diyan nabotang Angel Tong kung ikapila na nahigayon nagpa-blatter ning asawa batok sa iyang bana. Murag karon pag yun siya sukan-sukan. Wala kini atong palagi din siya nakakadampaw kung kulata sa iyang bana. Kaya kadugayon na nilang panakita. Okay, sige Angel Tong padayon. Okay, makapaya akong report na nakuha sa digitan sa asawa nga gikulata sa bana. Lugan po sa patong na sa report. Kung digitan ka sa kabalabal. Nga gikulata, isahon ka siya, gitabangan sa tulo ka mga kabalabal lang yapon. Agoy, ginoo ko. Tulo ka mo, ang nagkulata, ani.
Oo, gikabot lang matong paaso ining Rex Puet. Aso Italia ni Rex Puet. Araguna. Ang iyang apelidoan ng 20 anyos residente sa Punta Kugman, Siyudad Cagayan de Oro. Reklamo kanina niya sa buwatan sa kapulisan. Kaya gikabot lang matong pa. Ito lang kung siya nag-ali niya. Kamol. Yung kasyano mo. Sa imang manawa ng pasayro. Dahil nakukumaman sa pasayro. Apan, ikalit lagi ng Ibnuol. Tulog kaya mailin susut. Natrigger lang siya po sa balabal. Lupig pa'y kumo ni Dunay Ray. Pero pumasi siya daw. Oo, naka-stop. Naka-screen man taon kami siya. Wagin makalikay. Tulugan kami sa mga sistek. Pang nagpulata sa iya. Kung sa iya na lang ginigit ang ulit sa kapulisan sa polis station Nagura. Aron matagan kasyon. O, ipangita sa karon ang kabang-abal mga driver. Iya lang ibawan. Na mga motor lang anong padala. Kaya ikabot lang lagi. Sa pagpulata, nag-iinit man. O, nakapis na. O, kaya ganyan may pero ang mga motor ay yung nasipak na tayo human sa panitabo. Kung karon, ang kaso, gusto na sa gitawag na Agora Police Station page o sa dugang po sa na investigation, labot in time sa usa ka driver sa balabal ng Kitabangan o pulo usab sa mga driver sa balabal na karon at large karon mga panahon. Angel Tong. Dapit ni particular nga habal-habal. Nari habal-habal diya sa syudad? Yes, Angel Ryan, kasi siya magaligan na siya mo kung tayo sa mo. Naaman niya ang balabal. Kaya kani mga balabal, gawa sa Agora, o ingon man usap biya tayo sa establishment, usap biya sa lain-lain, o usap sa naana sa kanan, mapit pa, biya sila nagpistol. O, pusting-pusting man eh, pero nga nung natingala man siya, kemudian mo na iya sa dito na wala man siya mga pasayro. Oo. Kalit naman lang kinig niya dito ulag tulo. May naman usara unta. May gani kay maayo sa mga mag-eskrima. May gamay rin ng buod sa iya kalawasa. O dayon, supa ang mga tulog ka mga presbisado. Ang kapadak na. Mo nang iya nga di pa blatter sa police station Nagura aron sa ma-verify kung asa na karon ang mga habal-habal pangitaon niya. Dumikan sa angkot yan ng mga samad na gitulata siya sa tulog ka mga habal-habal. Okay, sige Angel Tong. Okay, mo ito atong report na nakasagat sa dalambigitan sa pagpangulata sa asawang ingon mo sa pagpangulata sa driver na balabal. Di ka na lang sa akong namutangan. Is barangay Puntong, na di niya katungtong sa karon dabi sa Siwan. Ako, si Angel Tutong Sabas, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, amo na mga ka-Angel ang balita sa ating kaibigan. Na si Tutong Samba sa mga ka-Angel na driver daw ng habal-habal ay agi tabangan og kulata mga ka-Angel sa tulo ka mga suspetsado nga wala ma-identify mga ka-Angel. May standby mga ka-Angel para sa ato ang dugang nga detalye sa ato nga dugang sa mga dugang pahinumdom ang mga ka-Angel. Okay, amo na mga ka-Angel ang ato ang pagpahinumdom ang mga ka-Angel. Okay, salamat kaayo. Maraming salamat sa ating kaibigan na si Tutong Sambas. Despite po sa kanyang mga karamdaman ng mga ka-Angel, patuloy pa rin yung kanyang pagbibigay ng mga bagong balita. Update dyan sa kanyang lokasyon. Kahit nga medyo may karamdaman po siyang konti, gawa po dito mga ka-Angel yung mga sa panahon po natin, yung pananakit ng ating katawan, kaya ng medyo mainit tapos malamig, lalo na sa pag-iinom ng maraming tubig mga ka-Angel na malamig na tubig galing sa mainit. Iwas-iwasan natin yan mga ka-Angel lalo na sa panahon ngayon
Kung sa Bisaya pa mga ka-angel, napas mo na mga ka-angel. So, iwas-iwasan na to ng mga ka-angel para maiwas tayong mapasma. Okay, pasma pala talaga mga ka-angel ang tawag dyan. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel sa balitang espesyal mula sa ating kaibigan na si Richel Tilakas. Okay, alamin mga ka-angel ang balitang espesyal. Sa ating showbiz news, Binoy sa puna ni Secretary Duque, nakaduda-duda ang pag-self-swab. Tama po kayo, tiniyak ni Ruben Padilla na siya ay ligtas, lalo na ang mga taong nakakasalamuha sa kabila ng pagsasagawa nito sa sarili ng swab test para sa coronavirus disease. Ito ay kasunod ng pagpuna ni Health Secretary Francisco Duque III sa video na Binoy sa kanyang self-swabbing. Ayon kasi kay Duque, hindi advisable ang pag-swab sa sarili dahil magiging kaduda-duda ang resulta nito. Sa panibagong pahayag naman ni Binoy, direkta nitong sinang-ayunan ang kalihim kasabay ng depensa na iyon ay para lang sa mga taong wala naman talagang alam sa swab test. Sa sitwasyon kasi nilang mga mandaragat, angkop ang kasabihan na desperate times call for desperate measures. Nag-post po ito ng video mula sa ibang bansa kung saan tinuturuan maging ang mga bata kung paano ang mag-swab sa sarili. Una na kasing iniginiit ng 51-year-old husband ni Mariel Rodriguez na natutunan ng kanyang grupo ang mag-swab sa sarili lalo na kung walang available na healthcare worker. Para sa Angel Broadcasting Online News, Richel Tilakas reporting. Okay, salamat po Ma'am Richel Tilakas sa iyo ang mga update tungkol po sa showbiz sa balita mga ka-angel. Yung nga si Secretary Duque mga ka-angel, sabi po mga ka-angel, yung self-swab test po sa kanya sarili mga ka-angel. Bali, iyang giuna yung kagalingon mga ka-angel, nag-unay-unay siya og swab test iyang kagalingon og tungod na mga ka-angel nakaranas po ng mga bus na binabas po si ating Secretary Duque mga ka-angel. Okay, salamat Ma'am ano ba yun? Si Ma'am Richel Tilaka sa kanyang balita mga ka-angel. Sa kanyang showbiz mga ka-angel. Atin namang balik-balikan na mga ka-angel si Ma'am Richel Tilakas naman sa kanyang balitang espesyal. 12 magkakapatid pasok sa Guinness Records dahil sa kanilang edad. Ating alamin ang ulat mula sa ating kaibigan na si Richel Tilakas sa kanyang balitang espesyal. Para sa ating balitang espesyal, 12 magkakapatid pasok sa Guinness Records dahil sa kanilang edad. Isang pamilyang binubuo ng 12 magkakapatid ang nakasama sa Guinness World Records dahil kapag pinagsama-sama ang kanilang mga edad, ay aabot ito na 1,042 taon at 315 na araw. Dahil dito, iginawad ng Guinness ang world record para sa pinakamalaking bilang ng pinagsama-samang edad ng magkakapatid na buhay pa sa pamilya de la Cruz noong nakaraang Disyembre 15. Natuwa naman ang magkakapatid sa pagkilala ng Guinness, bukod sa lahat daw ay masaya sila at kompleto pa kahit na ang mga edad nila naglalaro mula 75 hanggang 97 anyos. Sinusubukan ng magkakapatid na magkita-kita taon-taon kahit kalat-kalat na sila sa United States, Canada at Switzerland. Ngayong may pandemic, nagkasya na muna sila sa araw-araw na video calls. Ito po si Richel Tilakas para sa Angel Broadcasting Online. Reporting. Okay, salamat po Ma'am. Salamat po Ma'am Richel Tilakas sa iyong balitang espesyal. 12 mga kapatid mga ka-angel pasok po sa Guinness Book of Record mga ka-angel. Ayan po mga ka-angel ang mga nagbabagang balita ngayon. Habang inabangan po natin mga ka-angel ang mga kaibigan po natin na nakastandby pa
Yo, si Drew Sanoria mga ka-angel, parang wala pa po siyang report sa ngayon. Inantay po natin ng mga ka-angel. Okay, nandito na po mga ka-angel, si Drew Sanoria. Update po sa presyo sa manok at gulay sa Agora Public Market ang mga ka-angel. Okay, ating alamin mga ka-angel, doon sa public market sa Agora, yung update sa merkado, kung magkano na po yung mga manok at saka gulay at saka karne. Ating alamin mga ka-angel, ang ulat mula sa ating kaibigan na si Drew Sanoria. Drew, sa iyong report. Yes, so nandito po tayo na sa Agora Market ngayon. Tingin-tingin na ng mga mamalingke at saka ang paninda nila ito ay mga maganda yung mga paninda niya. Pero kasi mingaw pa ngayon wala pang tao kaya handa ngayon. So talaga naman yung mingaw yung Agora kahit mingaw, mayroon na tao pumapasok, bumibili ng mga isda at manok at baboy. At ating tingnan nung magkano ba ang kilo sa bangus ngayon para maintindihan sa mga kaibigan natin para bumili sila dito sa Agora Market ngayon. Itong isang kutob, 180 ang kilo ngato sa 160 pero napoy tag 80 ang matag kilo. Ito gagmay maliliit na kutob, maliliit tag 80 ang matag kilo karong panahon na. O ang bangus 180 ngato sa 160, tilapia nga burakada ko sa palad ni Engineer Ryan, Okay. 150 ang matag kilo anak karon kay medyo grabe. Daghan kayo karon diri gatapunog ang tilapia. So ang galunggong 150 kilo karon padayon. Padayon pagyapon ang mga presyo sa gitawag nga galunggong nagpabilin niya tag 150 ang matag kilo. Sa kaning baboy karon mambag ka ato magkuha na to ang presyo sa kaning baboy. Unod na ito 80, napoy to 90 depende sa klase sa kaning nga baboy. Kay usahay man ko kini mga baboy nga luspad ang agi. So katong lamig kayo pula-pula kayo ang presyo gyud mga 290. Yung gamigo mo sa kanang matansero, pwede mo hangyon kiyat-kiyatan lang o madana na sa 280 to 70. O ang TL sa baboy, katong with kuko, bitaw, Angel Ryan, Okay. na napay kuko, imo pagkatingon, Okay. 150 ang matag kilo karon panahon na, 170, 150. Depende sa imo nga paghayop sa matansero kay usa mamaligay po patong gud sila karon kay pandemic man gud. Mingaw kuno kayo, grabe sa mingaw. Pero ang ulo nga kaning baboy, ang ulo nga napay panit, napay panit tanggalonon pa. O kung ikaw matanggal ang iyang panit tag 150 ang kilo. Pero isakid sila 150 apil ang ulo ug utok nindot na sa. Bali Drew, ang Angel tawag Ryan? na Drew is mao na ang maskara sa ulo nga bahin. Sa ulo Maskara. nga bahin kanang iyang ulo gyud. Ulo jud niya. Buhugin na siya 150 o pwede 5 kilos na 7 kilos mo na mapalit nimo sa pinakaubos kay nga presyo sa kani nga baboy nga ulo. Ang kanang O, karne nga mamakta- baboy Drew, usa man na siya Drew, kanang safety ba na to kaunon? Iwas ba na sa ESF? Na ba na tatak gikan sa diri sa atong slaughter? Yes, no, na sa mga gitawag lang sister o tatakan na gikan sa slaughter. Dili basta-basta makasulod yan nga Agora Market kung wala kay gitawag nga authority o papel nga para tan-aw po sa mga mamalitay karon nga naa karon diri sa merkado nga mulantaw. So ang mamalitay gud diri Elgin Ryan, magbalik-balik na sila, gapaniid na sila kung siya, nindot, ng kani, o legal, mga, dili ito, mga kalusot nga kani, diri sa Agora. O kumambak na sa presyo sa manok, full manok karon tag 190, na 200, o ang pako, tag 150, o na PTL, pwede po nimo mahangyo og 100 kay 100 man ang presyo karon mga panahon na tungod kay limit ang manok karon, minus ang stock sa gara display karon TL na lang para kay na mga pako o paa. Mao kana tong update nga naninaw diri sa Angel Drew. Agora, Angel merkado. Drew. Yes. Angel Drew, kanang mga laman loob diha, laman loob, I mean kining mga nasa part sa sulod sa ginawaan sa mga manok, wala kay makita diha. Napoy gitawag nila atay. Depende sa klase sa atay. Depende Napoy sa atay na atay. Tag 120 ang putos, pero 800 grams ra.
So, dili siya yung 1 kilo. So, gipacking na daan. Pero kung magkuang ka, palit ka sa gitawag na kinilo, magsakay ka sa presyo nga tag 150 o 140, Okay. 130. Depende mo gusto dako kayo, kaya na may nindot po kayo nga atay, bukad dako. Okay, nindot kayo na. Muna ibaligya karon sa mga karinderya dito nga tag 20 o napoy tag 10. O muna yung mga price nga makaginayon sa pod ang atong mga division to gagmay karon mga panahon na. Presko ba ng mga gibaligya diha, Dro? Dili ba na kanang gitawag nga gi-press lang na pagkaugma balik na sad? Dili na magkukunoy ila diri ako na investigate tungkol sa ka mamaligya na ako na maghatod sa ila diri. Kana usa ka Okay. panel o kung chef ko na nya kung kuan magnulia daw na sila. Ang gama Oo, so- nakanang gama diha. Under gapon siya sa Magnolia, Gama. Okay. Kaya, mga nila mga suki diri. Maghatod Okay. diri every day. Everyday. Pero every week man uban, so kana sila every day na maghatod. Okay. Dro, sa imong Yes. paglakaw-lakaw, Dro, balik dito sa Kugon o sa Agora, unsa maimong namatikdan nga pinaka uwos-ubos og presyo sa Kugon ba o sa Agora? Yes, no, atong na subay gikan di sa Carmen, Agura, Pugon. Kita na to ang diferensya. So ang Pugon ubos sila o mga gamera, mga 2 pesos, 3 pesos. O sa Carmen po, mapare-parehara sa Agura. O ang presyo, diferensya la piso, 2, 3, di mo magpareha pero at least ang mga tao nagasulod gawas mo palit gid sila kay kung taga dito sila manihan sila sa Agora, kung makali sila sa Agora, pareha raman, mo sulod sila kay ang uban pod niya kuan kanang merkado gakinahanglan og kanang QR code o with ID ang natay naong pero kapangitaon ni kun atong naong dito sa Agora, simple lang magmas lang ka pismas pisel para dili ka pod sitahon sa ato ang kapulisan kung hindi ka mosulod. Pero dili mapilit stricto kasi- sila, Dro, dili stricto sa about sa QR code diya sa Agora. wala kayo, Angel Ryan, wala Okay. kayo muhatag sila o kanang gitawag strictly nga sulod jawa, di pareha gid sa Pugon. Sa Kugon, Sa Pugon, ug sa Bulwa, magkinahanglan gyapon o sa Carmen. ang sa kamin, burag QR code na siya dito, burag ang ID, burag dili kayo demand nila. O sa Pugon, ang duhag gid ang ikinanglan sa Pugon, o sa Bulwa, ang sa Bulwa, wala as is pareha sa Agora gyapon nga. Sistema karon nga. Panahon na. Okay, salamat, Dro, sa imong final report. Yes, gikan sa location. Patrol Angel Pedro Sanurian nag-report live sa broadcasting news online. Okay, salamat kayo mga ka-angel. Yan po mga ka-angel ang ulat sa ating kaibigan. Galing po sa Agora Public Market mga ka-angel. Kasi dito sa bayan ng Cagayan de Oro mga ka-angel, magkadami-dami po yung mga public market po dito mga ka-angel. Gawa ng ito ay isa nga city mga ka-angel o bayan. Ito po ang sentro dito, yung Kugon Public Market, Agora Public Market, at saka yung sa Carmen Public Market mga ka-angel. Kaya may mga tips tayo mga ka-angel kung alin ba doon sa binabanggit natin kaibigan na si Drew Sanuria, yung pinakamura na mga pagitan po sa kanilang mga presyo mga ka-angel. Okay, balik-balikan natin mga ka-angel ang report ni Ricky Tadillo Real sa sport sa mga ka-angel. Okay, wait lang mga ka-angel at isang alamin mga ka-angel ang report sa sport ni Ricky Tadillo Real. Para sa Batang Sports, training camp ng Philippine Askal sinimulan na para sa FIFA World Cup. Nagsimula na ang kanilang training camp ang National Men's Football Team na mas kilala bilang Philippine Askal sa Doha, Qatar para sa kanilang preparasyon sa darating na FIFA World Cup at AFC Asian Cup Joint Qualifier sa susunod na buwan. Bagamat kalahati lamang ng bilang ng mga players ang dumalo, hindi nag-aksaya ng panahon ng Askals at sinimula na ang pagsasanay upang mapagtibay ang kanilang chemistry at teamwork bago sumabak sa turniyong natatakdang ganapin sa Zhuzhou, China sa Hunyo 3 hanggang Hunyo 15. First session in Doha is in the books.
Ayon sa naging post ng ASCAL sa kanilang official na social media account, 13 lamang mula sa inaasahang 20 or 25-man pool ang naroon ngayon sa Doha at nagsasanay sa ilalim na head coach Scott Cooper. Pinangungunahan ni skipper Stephanie Scrock ang mga players na nasa camp na kinabibilangan ng mga veteranong sina Angel Guirado, Alvaro Silva, Mark Hartman at Patrick Richelt, kasama ang mga young guns na sina Jarvie Gayuso, Mardiano, Bern Skepman at Michael Kempter. Samantala, inaasahan ng ASCAL management ang pagsunod na sa Doha ng United City FC center back at isang ring membro ng ASCAL Development Squad na si Justin Baas bilang pinakahuling karagdagan sa national pool. Ini ang inyong Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat Angel Ricky sa imo ang report sa about sa balita sa sport sa mga ka-Angel. Okay, standby muna tayo mga ka-Angel sa ating pagbabalik. Okay, salamat. Okay, yan po mga ka-Angel ang mga nagbabagang balita sa hapong ito. Ako po yung lingkod ng mga ka-Angel. Anyway, before tayo manamilit ng mga ka-Angel, babasahin po natin ang ating kaibigan dyan sa kabila na sa mga shoutout and dedication. Okay, kay Bibian Lusay, good noon, wow, ang ganda ng Angel, love it. Gawa po yan ni Angel Rose. Amen. Okay, mula naman sa ating correspondent na si Ricardo Balibria. Listening and watching you from Amnam, Jordan. Okay, salamat po sir. Yan po ang ating correspondent mga ka-Angel mula sa Jordan. Parang wala pa tayong mga bagong balita doon sa Jordan mga ka-Angel. Kasi nga pag may mga bagong balita mo mga ka-Angel, automatic yan magpapadala ng balita ang ating kaibigan na si Sir Ricardo Balibria mga ka-Angel. Mula naman kay Bibian Lusay, shout out Angel Ryan sa lahat ng mga OFW sa Greece. Okay, binabati po yung mga kaibigan po natin dyan, mga OFW sa Greece. Hello po kayo. Binabati po kayo ni Ma'am Vivian Lusay. Wala naman kay Ma'am Ruth Manggubat. Hello po from Turkey. Yes, Turkey po. Sa lahat ng panig ng buong mundo. Sa Jordan, sa Wisgan, Africa, sa Greece at sa Turkey mga ka-Angel. At saka sa Kuwait. Si Ma'am Eb o BB o December 29 watching from Kuwait. Shout out ni Papa Rose. Okay, palagi talaga ito binabagit si Papa Rose Tarang namimiss ka ata dito Papa Rose. Ito si Ma'am December 29. Palagi pong siyang nagbabati sa iyo. Anyway mga ka-Angel, before po tayo mag-iiwan sa ere, atin pong ipatugtog mga ka-Angel ang mga birthday song sa mga lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday. Ito po ang awit ihandag ko sa inyo mga ka-Angel. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ginawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay.
Okay mga ka-angel, ating pong titingnan ngayon ang ating cellphone kasi hindi po lahat ng nasa monitor ay ating makikita mga ka-angel gaya ng yung nanonood at naglalay ka mga ka-angel. Maliban naman sa mga nag-iwan ng kanilang mensahe, yan po ating makikita mga ka-angel. Okay, dito po tayo mga ka-angel. The celebration. Happy birthday. Lahat ay magtipon. Okay, kay Ronnie Anggot po. Hello sir Ronnie Anggot, kumusta na po kayo dyan? Kami joy. Kumusta na po yung tarpaulin namin? Okay na po ba? Hintay muna tayo sir ha kasi naghanap pa kami ng mag-sponsor dyan. Anyway, ready na po yan mga ka-angel. Tapos si Ronnie Anggot ng mga ka-angel, siya po ang may pagawaran ng mga stickers dyan sa ano ba yun? Sa Galaxy. Likuan sa Galaxy, turn left po tayo mga ka-angel. Diyan po mga ka-angel, may mga sticker po dyan sa mga motor, mga tarpaulin, o kahit nga yung sa kanyang pagpapipintura. Ito pa nakabulol-bulol naman tayo mga ka-angel sa pagpananilita natin mga ka-angel. Kagaya din to kay Angel Rose mga ka-angel, kasamahan po niya to isang pintor po, pintor. Hindi pintor mga ka-angel, yung tinatawag na pintor ng pintor ng yung mga pintura sa bahay, sa mga bubong. Hindi po yung pintor, kundi artist po siya mga ka-angel, artist po. Gaya ni Antonio Luna, yung magdodrawing ng mga tanawin, gamit ang kanilang kakaibang mga gamit pagpapapintura mga ka-angel. Baka sa sunod mga ka-angel, pag may gamit na kami dito, available na po mga ka-angel yung gustong magpapapintura. Okay, pupunta kami ni Angel Rose doon sa itaas ng Agusan Hilltop. At doon po niya kanyang isasagawa ang kanyang sinalaubin, yung makikita niya at iguguhit niya sa kanyang pintura mga ka-angel. Pintor. Pintor daw sa baruto. Okay, saan ba dito? Okay, from Nini Sikoy, watching with you. Salamat Ma'am Nini sa pakikinood sa ating programa ngayon. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sino pa dyan? Ricardo, watching from Amnam. Sino pa dito? Okay, parang wala na ata mga ka-angel. Okay, sa ngalan ng persa ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pasalamatan natin mga ka-angel yung konsihal dito sa Barangay Tablon. Walang kusang pagtulong sa atin mga ka-angel. Si Kagawad Alan Magsayo mga ka-angel. Siya po ang kusang tumulong sa atin mga ka-angel. Thank you! Okay. Salamat po, Kagawad Alan Magsayo. Thank you! Okay, yan po mga ka-angel. Ang papasalamat natin sa ating kaibigan na si Angel, naman mga ka-angel. Si Kagawad Alan Magsayo mga ka-angel at sa kanyang buong pamilya. Dito po sa Porok 5, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. At sa ating punong barangay mga ka-angel. Di pa natin nakakausap mga ka-angel. Through sa ating station mga ka-angel ang ating punong barangay. Sa medyo busy-busy po siya mga ka-angel. Kung ano po bang accomplishment sa ating barangay. Although mga ka-angel, nakikita po na natin sa mga post sa kanilang page sa tablo na barangay mga ka-angel. Pero mas maganda yung na-ere mga ka-angel at ating nakakausap ang ating punong barangay dito sa Barangay Tablon para po marinig ng mga taong bayan worldwide mga ka-angel. Kasi ang ating po station po ito mga ka-angel, live streaming via Facebook live mga ka-angel. Ilan tayo basta-basta mga ka-angel, parang station na po tayo, kulang lang po tayo mga ka-angel, itinatawag na frequency mga ka-angel. Kapag may frequency na pa tayo mga ka-angel, walang pinagkaiba sa ibang station ang Angel Broadcasting Online Streaming Services mga ka-angel. Okay, salamat sa ating mga kaibigan sa ibang panig ng mundo, sa ating mga kaibigan dyan. Mga correspondent na sa Visgan Africa, si Sir Robinson Sarabia. Okay, Sir Robinson Sarabia. At sa ating kaibigan na si Rachel Atilakas mga ka-angel. At sa ating kaibigan na naman si Ricky Tadillo Real sa Sports Balita.
At sa ating kaibigan na si Rick Balibria doon sa Jordan na mga ka-angel. At ating kaibigan naman, kumusta na po ito si Cheryl Imya, kumusta na po ito? At sa ating kaibigan naman, yours truly mga ka-angel. At sa ating kaibigan na si Efren Solucia. At yung nag-iisa natin mga ka-angel, yung panghulit na tawag natin. Si Angel Tutong Sambas mga ka-angel at ang ating chief of reporter. Pero wala po dito ang ating news editor mga ka-angel, si Shen Salugan. At saka si Pedro Sanoria mga ka-angel. Nakalimutan natin mga ka-angel ang ating program in charge. Baka pagalitan tayo dito mga ka-angel at hindi na tayo ipapaprogram dito mga ka-angel. Ako po ang inyong kaibigan hanggang sa susunod ng Lunes. Lunes po mga ka-angel. Kasi bukas, Sabado at Linggo, mag-happy-happy muna kami mga ka-angel. Mag-jogging-jogging muna kami doon. Baka ibahin yung nasa isip nyo happy-happy Happy-happy, ibig sabihin magja-jogging muna kami mga ka-angel. Although social distancing naman mga ka-angel. Doon kami pumunta sa mga ka-angel sa hindi ko sasabihin. Baka may mga baser mga ka-angel. Mag-exercise muna kami mga ka-angel. Exercise para palabas po sa mga pawis sa ating katawan mga ka-angel. Medyo nananakita po yung ating mga paa, mga katawan gawa sa ating trabaho dito. So salamat ng mga kaibigan po natin ng mga reporters sa 5 araw na pakikigsama sa inyo. Lunes hanggang Biyernes sa mga ka-angel. Ulitin ko mga ka-angel may pagkakaiba po mga ka-angel sa tuwing Biyernes lamang. Maliban sa Second Friday at Fourth Friday mga ka-angel. Alas 8 po tayo magsisimula mga ka-angel gawa ng may lalakarin pa ako mga ka-angel. Pero maliban dyan sa mga araw na iyan, normal po tayo mga ka-angel, 7 to 8 mga ka-angel. Ating programa naman si Deres Sweetie. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. MWF yan mga ka-angel. At sa pagkadating ng alauna hanggang alas 2, ang ating chief of reporter. Ano ba yun? Yung honey, ano ba yung programa ni Totong Sambas? Honey, uban sa mga awit. Ano ba yon? Hisgutanan, uban sa awit, mga ka-angel. Pagdating naman ng alas 5 hanggang alas 6, ako naman ang inyong makasalamuha, ang Angel News Patrol Afternoon Edition, mga ka-angel. So baka gusto pa kayong mag-program dyan mga ka-angel, bukas pa tayo mga ka-angel. Alas 8 hanggang alas 9, alas 9 hanggang alas 10. Then alas 12 hanggang alauna. Then alas 2 hanggang alas 3, alas 3 alas 4, alas 4 alas 5. Kaya baka gusto kayo mga dyan, mga ka-angel. Pumasok po dito magprograma. Bukas po ang aming station na mga ka-angel. At lalo na sa gustong magpapa-advertise mga ka-angel, huwag kayong mahiya mga ka-angel. PM lang kayo dito sa aming station. At ating tatalakayin ng mga ka-angel, pinakamura lang mga ka-angel, yung mga advertisement mga ka-angel. Lalo na sa ating programming mga ka-angel sa Anchor mga ka-angel. 1 hour po tayo, pinakamura lang. Sa mga dugang mga detalye sa Bisaya mga ka-angel, kontakan lang nyo mga ka-angel ang among istasyon. Sa numero mga ka-angel nga naa sa screen. Tapos sa screen tingali, murag wala man mga ka-angel. Ano alam mga ka-angel, kontakan lang ninyo ang atong hotline sa atong globe. Kaya murag wala na butang mga ka-angel. 0927-4932-741. Uturhon ko mga ka-angel. Ang atong hotline sa globe. 0927-4932-741. O katong mga smart user mga ka-angel for 0946-1075238. Uturhon ko mga ka-angel. 0946-1075238 mga ka-angel. Punta ka lang mo mga ka-angel. Kung kakaulaw mo mga ka-angel, pwede po mo send sa mutagstagsa ka mga Facebook account Rose Dinya o Ryan Sericol Molo mga ka-angel. Okay, salamat kay mga ka-angel. Sa ngalan sa persa sa management sa Angel Broadcasting Online, ako si Ryan Sericol Molo na iyong nakikisama hanggang alas 1 oras from 5 to 6 p.m. Hanggang sa muli nating pagkikita mga ka-angel, salamat at magandang gabi sa inyo. God be with us.